Hello mga kabayan, welcome sa aking munting YouTube channel. Ayan, kumusta na? Dito ko ngayon sa isang gasolinahan dito sa NSW. Dito ko sa Naviac, New South Wales. At kaya ako nandito, meron tayong meet up na Ford Mustang. Meron tayong meet up na seller. Meron kasi yung binibili sa online. At dito yung binigay na meeting place ng seller. Hindi niya binigay yung exact address niya. Hindi ko alam kung bakit. Sabi niya dito na lang daw akong makita sa Naviac Servo. Servo ang tawag nila dito sa gasoline station. At meron tayong nakikita ngayon na caravan yun sa harap. Anong brand ng sasakyan ko? Ganyan yung gusto kong magkaroon ako mga kabayan, yung ganyang caravan. Yung kita drive mo na siya at the same time yung caravan mo andyan na yung set up. At yan, matagal na rin tayo hindi nakapag-upload ng video. Kailan ba yung last? Nung January 3 yung huling vlog na ginawa natin. At yun, meron nag-comment doon na isang kabayan at nagsasuggest siya na gawa na tayo ng video or vlog regarding kung paano tayo or paano ako nakapunta dito sa Australia, magkano yung nagagastos sa mga bills, groceries, cost of living, at ano daw yung mga in-demand na trabaho dito, ano yung mga current events sa immigration, at kung magkano nga daw ba yung nagastos ko papunta rito para makapagtrabaho. So try natin gawin ng video, pero yung sa mga current events sa immigration and ano yung in-demand na trabaho dito, medyo hindi ako maalam mag-explain sa mga ganung bagay. At hindi rin kasi ko updated. So sa ganung content siguro medyo hindi pa ako sanay mag-explain. So siguro ang gagawin nating content ngayon is kung paano nga ba ako nakapunta rito sa Australia para makapagtrabaho. Yun yung i-share ko sa inyo sa video na to. So bali way back 2021 yun, nag-apply ako sa mga agency sa Pilipinas papunta dito sa papunta abroad para makapagtrabaho abroad. Bali marami rin kasi kung in-apply ng mga agency, mostly papuntang Middle East. Kasi yung time na yan, ang mindset ko is parang yun yung mas madaling mga bansa na mapuntahan na or ma-applyan na related sa trabaho ko. And di ko na-expect na makakapunta ako ng Australia. Dito ko babagsak sa Australia para magtrabaho abroad. And pinagpapasalamat ko ng malaki yun mga kabayan, kasi napakaganda ng opportunity dito mga kabayan. And ayun nga, nag-apply ako sa mga agency 2021. Bali hindi pa totally tapos ang COVID-19. Yan, nalaglag yung holder ng camera mga kabayan. At ayun nga, hindi pa tapos yung COVID-19 nung time na nag-apply ako pa abroad. Nag-apply ako pa Middle East, nag-apply din ako pa Japan, nag-apply din ako. Yung nga lang hindi related sa trabaho yung ina-applyan ko doon. At yung pinakahuling in-applyan ko bago ako mapunta dito sa Australia is sa Kuwait. Kung di ako napunta dito sa Australia, possible na nasa Kuwait sana ako ngayon. Kasi nung time na yon, nag-apply ako sa papuntang Kuwait, na-interview na ako ng employer at nasendan na rin nila ako ng letter of offer. Pero nung time kasi na yon, nung nag-apply ako sa kanila, on process na rin yung application ko sa papunta rito. Pero nung time na na-interview ako sa Kuwait, yung papunta rito sa Australia ata hindi pa ako na-interview ng employer.
So naghihintay pa rin ako ng update nung time na yun. And yun nga, nauna yung pa-Kuwait na mag-update. So nagsend na sila ng letter of offer. Bali, pipirmahan ko na lang sana yun and isa-send back ko dun sa agent na nagpa-process ng application ko para maipasa nila sa employer, may balik nila sa employer, and yun, ma-process na yung visa at ticket. Hinintay ko pa rin na mag-update si agency na nagpa-process ng application ko papunta rito. And ayun, medyo tumagal na ng mga isang buwan, di ko pa binabalik yung letter of offer dun sa agent na nagpa-process ng application ko papunta ng Qatar. So nag-update si agency na papunta naman dito sa Australia. So nung time na yon, nag-decide ako na cancel na talaga yung sa pa-Kuwait. Kinukulit ako ng agent nun papunta sa Kuwait. Within 1 month na nihintay nilang ibalik ko yung letter of offer na may terma ko. So kinukulit ako nung agent kasi nga, yun nga daw, tanggap na ako. Nihintay na nila yung update ko, yung letter of offer, yung terma. So nung time na nag-update na si agency na papunta naman dito sa Australia, sinabihan ko na yung agent na yung cancel ko na yung application ko sa kanila, and better na ibigay na lang nila sa ibang applicant, mas deserving na applicant. At yun nga, pinursige ko na rin na dito na yung ipagpatuloy ko na applyan papunta sa Australia. At buti na lang yun, pinalad na makapunta rito. Medyo tumagal lang din yung process ng application ko kasi umabot ng mga kulang-kulang 1 taon. Nagpasa yata ako sa kanila ng application last week ng November 2021. Tapos nakalis ako ng Pilipinas papunta dito sa Australia. Ano na, November. Undas ako bumiyahe papunta rito ng 2022. So bali yun, naka 3 taon na rin ako dito, mahigit. At yun nga, yun yung way kung paano ako nakapunta dito sa Australia. Nag-apply ako through agency, and then yung agency naghanap ng employer na mapapasukan ko rito. At kaya medyo tumagal din yung application ko. Yung process is nakadepende rin kasi sa'yo sa applicant kung gaano mo kabilis may provide yung mga documents or requirements na hinihingi ng agency. Medyo nahirapan na ako sa payslip kasi hindi naman ako nagpiprint dati ng mga payslip. Ilan lang yung mga na-print ko tapos na-save. Pero kasing usually ngayon meron ng mga portal, di ba? May sarili ka ng portal sa company nyo. So doon mo na mati-check or doon na sinesend yung payslip. So doon ka na lang mag-check. Eh hindi naman ako nagpiprint madalas nga. So pag check ko doon sa portal, yun, okay na. Hindi ko na piniprint. Eh hindi ko naman din nakalain na hihingin lahat nagmula nung umpisa mo sa kung saan ka nag-start na mag-work, or I mean doon sa current pala, yung current na employer na pinapasukan ko nung panahon na yun. Hiningi nila yung payslip magmula nung umpisa na nagtrabaho sa kanila. Eh yun nga, ang dami kong hindi may provide. So ang naging alternative nila is yung bank statement. Humingi ako ng bank statement sa ano ba yung may hawak na bangko ng payroll namin, Union Bank. Nagpunta ako ng Union Bank para humingi ng bank statement dun sa mga year na hindi ko may provide yung payslip ko. So humingi ako ng bank statement. At the same time meron pa isa, yung ano ba yung tawag dun,
bank certificate yata yung tawag doon, na nakasaad na doon sa bank account na yun pumapasok talaga yung mga salary mo ng time na yun, ng mga panahon na yun. And yun, nakahingi naman ako, and na kumpleto ko naman lahat ng requirements. Kaya after ng requirements, biometric, tama ba, biometric, and then waiting ng approval ng visa, and then nung na-approve yung visa, ticket yung pinakahuli. Bali may ticket na ako, may schedule na ako nung papunta dito sa Australia, hindi pa ako nakakapag-resign. So nung time na nag-resign ako, may ticket na ako. Tapos nagre-render pa ako dun sa previous employer ko nga dun sa Pilipinas. Nagre-render pa ako, may ticket na ako, isang linggo na lang yata, lilipad na ako, pumapasok pa ako. Kaya medyo ngarag din ako noon nung pag-asikaso papunta rito, kasi yun nga, pumapasok pa ako, isang linggo na lang lilipad na. Medyo busy talaga sa hindi lang medyo busy talaga sa pag-asikaso ng mga dadalhin. Tapos nandun pa yung pressure, yung takot, kasi nga medyo ito yung first time dito yung first time na bansang napuntahan ko, and sobrang pinagpapasalamat talaga natin na dito tayo napadpad. Yun nga, first time, so kabadong daming mapasok sa isip mo kung ano yung mga madadatnan mo dito, kung may Pilipino ka ba madadatnan dun sa mapapasukan mong trabaho. And thankful naman kasi meron ako nadatnan 3 Pilipino. And kundi dahil sa kanila, baka hindi rin ako tumagal dito. Mahirapan talaga pag mag-isa ka lang sa Pilipino. Mag-isa ka lang Pilipino sa workshop, tapos pagpunta mo dito, yun nga, mag-isa ka lang, medyo mahirapan kang mag-adjust. Lalo na sa communication. Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin ako sa communication. At ayun nga, yun yung naging way kung paano ako napunta rito sa Australia para makapagtrabaho. And siguro yung mga ibang sinasuggest ni Kabayan, yung cost of living, kung magkano nagastos ko rito sa papunta rito para makapagtrabaho, siguro gagawa natin ng separate na video para hindi masyadong mahaba itong video natin. So sa mga magtatanong kung ano yung agency na nag-process ng application ko dito, ang pangalan ng agency is Cirrus Global Incorporated. Sila yung nag-process ng application ko, and nagpapasalamat din ako sa kanila kasi yun nga, sila yung tumulong sa akin para makapunta rito, makapagtrabaho. Cirrus Global Incorporated. So sa mga nagpaplano mag-apply dyan papunta rito sa Australia, subukan nyo mag-apply dyan sa may Cirrus Global Incorporated. Legit yan mga kabayan. At yun na lamang mga kabayan, dito ko na lamang tatapos itong video na to. Maraming salamat sa inyong panonood, at see you in the next one. Bye!